what is the enemy of the Philippine cinema? Yan ang sabi ni Dr. Seuss. Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, ito, kung di ba may napag-usapan natin recently tungkol ito sa mga love team. Yung pinag-usapan natin tungkol sa yung love team na meron kasi na may teleserye na, may yung teleserye, tapos after ng teleserye may movie na. Pag may movie, teleserye ulit. Ganyan, so far so forth. Diba? Kaya yung yung pinag-usapan niya at mayroon tayong bakit na nagkakaroon ng ganun na umapatok sa mga even sa mga teleserye at mga takilya. May ilalagay ko lang sa sa description yung tungkol ito yung medyo konektado ito kay Liza yung buhay niya. Pero meron akong tinalakay tungkol sa mga love team. Yun, ilalagay ko sa description yun diyan. Panoorin niyo dito. Ngayon ito naman. So ito yung galing ito kay Dr. Seuss. So sabi niya dito, what is the enemy of the Philippine cinema? Well, may kinalaman dito sa mga love team. Meron kasing iba na may kinalaman siya sa mga artists, di ba, na yung mga kilala. For example, ganito. Yung iba na nga, yung iba na yung nanalo lang ng singing contest, naging artist na. Nagiging artist siya, pwede na siyang umarte, di ba? Kaya kahit sino naman pwedeng maging artista o so far so forth. Meron kasing ganun na minsan na influencer na nagiging converted na as a celebrity, di ba? Nangyayari yan sa mga ganung aspeto kasi doon sila bumabase sa sa takilya. For example, yung parang yung parang bumabase sila sa mga idolo nila at saka doon sila kumikita. Yung ba kasi nakapag-fine arts ata siguro. Paano yung mga may mga course ata siguro. Hindi ko alam. Meron kasi mga entertainment industry, ganito, ganyan. Nababaliwala di ba? Yung mga yung mga theatrical arts, ganyan, di ba? Na mga di ba nawawala sa ganun, di ba? Naalala mo yun? Yung parang katulad ni yung ang buhay ng mga teatro, may magaling umarte sa ganito. Pero hindi nabibigyan, di ba? Yan yung kasi yung tinutukoy nito ni Dr. Seuss. So, panoorin natin ito kay Dr. Seuss. At sabi niya, ano ang kalaban ng Philippine cinema? So, panoorin natin saglit ito kay Dr. Seuss. Ito. Galing to sa TikTok. So, yung TikTok, yung source niya nasa baba, nasa description, nasa sources yan. Panoorin natin to. Ano nga ba ang kalaban ng Philippine cinema? Kita ko lang tong video na to na tinatanong yan, ano ito yung mga sa tingin kong dapat i-improve ng movie industry sa Pilipinas. Unang-una, casting na mas pinapriority yung may following and sikat kaysa sa mga marunong talagang umakting. Ayun, yan yung parang yan yung talaga yung hindi natuto. Yung iba naman basta lang sikat na, salang mo na agad sa actingan. Minsan kasi yung iba naman, kung maganda naman yung halimbawa na maganda yung mukha, maganda yung medyo beautiful, okay, isasalang ko ito sa actingan. Pero yung pero yung sa kanya medyo napilitan kasi wala parang kailangan ko na ng pera, ganito ganyan, di ba? Yan yung sinasabi ko dito. Yung sinasabi pala ni Dr. Seuss, di ba? Ito, tuloy natin. Merong ilang magagaling agad sa mga unang pagsalang, pero may ilan kasing hindi naman magaling umakting, pero kinakas nila dahil nga sikat lang. Yun ang yan yung nagagawa yun sa mga auditions. Lahat sa yung mga yung sa mga galing sa mga PBB, iba naman galing ito sa mga The Voice. Di ba? Na minsan nasa salang sa ganun from the singing contest, tapos isasalang na siya sa artist. Di ba? O kaya from the PBP
PBB, tapos nasasalang siya sa acting, di ba? Kaya sabihin natin na sige, na-evict na nga siya. Pero okay, na-evict niya pero kukunin siya as artist na. Di ba napansin mo yun? Yan yung yan napapansin ko sa lahat sa nakikita ko ngayon sa Philippine industry. Parang, teka lang, for the sake of the money na lang to kasi kailangan ng kailangan mag-acting, acting lang tapos pera na. 'Di ba? Ito yan yung sinasabi ni yan yung sinasabi niyo sa between bad and acting. Tuloy natin. May yung kita naman ng manager nila na hindi pa nga ready ang talent nila, pero imbes na i-train pa nila, isasalpak nila agad sa mga movies or series na in the end, nakaka-damage nga lang doon sa career ng actor na yon. Teka, parang sinasabi ko. Ito yung yung mga, medyo naalala ko yung sinasabi ni Sasalang. Kalimitan doon sa mga kalimitan doon sa mga mga extra. Ang dami nagalit yung mga crew, ang dami nagalit yung director diyan eh. Tapos nagtawanan ng mga crew and staff. Pinahiya daw yung extra doon dahil hindi daw marunong umaking. Ayaw na magbanggit. Alam ko sino yun. Ibinalight item pa lang yun kasi medyo matagal na, nasa 2013 ata, 2014. Parang ganon. Tuloy. Example sa Hello Love Goodbye, oo, nakatulong na sina Catherine and Alden yung bida dito since sikat na talaga sila, pero hindi lang naman yung kumita ng malaki dahil doon eh. Kumita yung movie na yon dahil maganda talaga yung mismong movie and yung performance nila. Baga hindi lang talaga dapat sikat or may following lang sa social media, kundi dapat marunong talagang umacting. Daan nyo, kahit gaano kaganda yung cinematography, yung story, kung pangit din naman umacting yung mismong mga bida mo, papangit din talaga yung mismong movie. Yun ang sinasabi ko eh. May parang isasalang parang naalala ko yung yung parang naging phenomenal love team. Ayaw ko magbanggit dito. Tapos isasalang siya sa movie. Isasalang siya sa movie. Tapos hindi siya marunong parang hindi siya marunong umacting. Ayaw ko magbanggit dito. Tapos after ng parang wala lang, na movie grosser, parang na-try ko na yan eh, yung napanood ko na yan eh. Ayaw kong magbanggit dito ng title, pero nagiging, alam mo yun, parang, teka lang, parang, ano bang role niya dito? Parang, nagpapatawa ba dito o nagdadram, parang, nagpapatawa or parang naglalaro lang siya, di ba? Kaya, minsan gusto mo, bala na andito na ako eh. Ano gagawin ko dito? 'Di ba? Na sayang lang yung parang pera ko tapos ganito ang mangyayari. 'Di ba? Tapos sila na naman yung mga nanonood dito, hiyawan ito. Kaya minsan naiinis ako sa ganito na parang ano ba naman to? Bakit naghihiyawan ng mga to? Tapos puno yung puno yung cinema. Tapos sila yung parang ang galing naman to yung mga naririnig ko sa mga dito. Tapos yung iba na mga nasasabayan ko yung puro mga senior. Yun. Gusto ko lang umalis kaso sayang lang yung pera. Okay? Yan lang, tinuloy ko na lang hanggang sa tinapos ko pero hindi ko na nasundan yung mga storylines kasi ang pangit kasi ng pagka-acting niya. Pero ayaw ko magbanggit. Ganun din true example ito kay Dr. Seuss. Tuloy. Second, I would agree doon sa ticket prices na masyado nga mahal. Minimum wage natin sa Pilipinas nasa 695 pesos per day, tapos yung mga ticket prices nasa 300 to 600. 300 to 600, totoo yan. Napakamahal. Dati nga yung mga or around 2016 nasa 200 plus ata yun. Ngayon nasa 300 na. Yung 300 plus, 400 plus. Grabe, ang pinakamataas siya 500 plus. 'Di ba?
What for yung sa mga ano, yung mga director producers lunch nasa 600, 700, 'di ba? Pero wala. Kaya ano medyo minsan kasi bakit itong mga gobyerno, bakit yung pinapatok yung mga Philippine cinema? Ayaw ko kasi ang badoy kasi yung mga cinematography. Yan, hindi ko ayaw ko magbanggit dito sino yun, pero yun, tuloy. Siyempre, hindi lang naman doon matatapos yung paggastos dahil pamasahe pa, panggas kung may kotse ka, tapos pangkain pa. Kumbaga, iisipin ng isang taong minimum wage nga lang yung kinikita, iipunin niya na lang yun. Oo nga, iipunin. Alam mo kasi, sayang lang di ba? Kaysa naman na lang ako, mag-Netflix na lang ako, hintayin ko na lang, minsan, hintayin ko na lang sa Netflix na mag-release yung kahit sabihin mong 1 month, hintayin ko na lang ng 1 month yan, 2 months, 3 months, lalabas yun sa Netflix yan. Mapapanood ko na lang yan. Kaysa naman na bumili na lang ako ng sa sinihan, 300 tapos tapos ang ending ganito. Huwag na lang. Kasi wala, ayaw ko kasi ikumpara between the Hollywood at Philippines. Pero kasi magkaiba kasi siya. Yung nga lang kasi, yung antay dito, yung pag-aarte kasi, hindi ko siya matato. Nakakalungkot pa nga dito, karamihan ng mga Filipino, mas mababa pa sa 300 pesos yung kinikita. So paano pa sila makakabili ng ticket sa isang movie? Papansinin mo nga sa mga sinehan, kapag 200 pesos below lang yung movie, ang daming nanonood. Kahit nga yung mga sinehan na libre for seniors, ang dami ring nanonood. Meron talaga movie, free movie for seniors yan. Oo. Pero daw yan, selected lang yan. Pero meron kasi may selected theaters yan. For example, sa Manila, mayroon kasing selected. For example, sa Manila, di ko alam sa mga sa mga every Monday ganito, itong sa sinihan na yan, free ganito. Provided ng mga ng mga government yan sa isang lungsod, 'di ba? Sagot ng mayor to, ganito, ganyan. Meron kasing ganun na para sa mga free movies. Yun. May mga ganyang program talaga. Alam ko naman yung mga parents ko kasi senior na at every Monday nanonood sila ng movie. Kaya, yan. So, kita mo dito na may audience naman talaga na willing pumunta as long as affordable nga yung tickets. Kung ikukumpara mo nga sa streaming, yung 300 to 600 pesos, isang buwan to 2 buwan na subscription na yun Tapos, daang-daang movies na yung mapapanood nila. So, ayun, kailangan lang din talagang mas maging affordable ng mga ticket. Yun, kasi ito, ang streaming services kasi, depende kasi sa depende sa pinagkikitaan din yan, lalo sa mga Netflix. Kasi ang Netflix kasi worldwide yan. Oo. Hindi lahat ng hindi lang sa isang bansa na like say Philippines lang manonood. Buong mundo kasi yan. Especially sa US, ang daming nag-a-avail ng Netflix. 'Di ba? Kaya minsan doon sila parang ewan ko lang kung pinagkikitaan kasi yun. Kasi yung nga kasi monthly kasi yun. Kaya yan, every time na hindi ko alam kung yung mga ganyang hindi ko alam paano mag-trend, paano sila kumikita ng streaming services. Kasi ang pagkakalam ko, monthly yan. Oo, ang pinakabababa dito sa Pilipinas is 169, pero sa cellphone lang. Pero pag gumamit ka ng mga smart TV, 279 a month 'yon, di ba? 'Yun. Pero yung paano yung pagkitaan nun, wala akong idea nun. Ang pagkakaalam ko, nasa yan parang
parang may process yan sa kanila paano sila kumikita dyan. Yun, tuloy. I understand na kailangan nga kumita ng studio, yung sinihan, yung mga gumawa nga ng movies, pero sana kung mababaan pa para mas maengganyo nga yung mga taong bumili nga ng tickets. Malala pa nga dito, paano mo maengganyo yung mga taong manood ng 300 to 600 pesos na movie kung yung mismong movie na nare-release nyo, parang hindi naman pinag-isip. Mahirap kasi, kung napanood mo yung kay ilalagay ko lang kung napanood mo yung parang yung documentary, yung meron siyang sinasabi niya yung bakit kumikita yung sa Marimar, yung sa mga teleserye about that. Ilalagay ko sa sa description. Meron tungkol doon sa yung meron siyang documentary at meron siyang in-interview ni Miss Suzette Toctolero kung bakit ganun ang proseso niyon. So, yun. Kung ever may reference kayo, panoorin niyo yun yung documentary kung bakit sila kumikita ng ganito, ganyan. O mayroong siyang tawag dito, mayroon siyang paliwanag doon. Ayon kay Miss Suzette Toctolero. May video daw ako sa description sa baba. Panoorin niyo yun doon. At tuloy-tuloy natin. Papasok nga yun sa pangatlong kalaban nga ng movie industry dito sa Pilipinas, which is yung lack of creativity nga from the writers and directors na yung mga movies dito sa atin, halos paulit-ulit na lang, or kung meron mang babaguhin, sobrang konti lang. Okay lang naman ding manggaya kahit konti pero at least, be creative with it naman. Kahit papaano, may gawin silang bago doon sa pinagayahan nila, kumbaga, i-improve nila yung existing concept na. Yun nga yung parang yan yung katid ni yung original copy. Walang creative. Alam mo yung parang parang walang creative. Ano ba? Na lang tayo. Yung iba nga diyan iniiba yung yung concept, for example, yung time machine na ganyan. May isang time machine sa Back to the Future, meron ibang time machine sa Project Almanac, time machine pa rin yun. Diba? Hindi siya yung medyo cycle lang medyo cycle siya pero iniiba yung accept niya. Iniiba kasi yung parang tema niya. Kaya nagiging ibahan siya. Pero meron talaga na merong something na nakaka-ride on tayo. Kaya, naiintindihan ko naman. Tuloy-tuloy natin. Para tong yung sinasabi sa mga corrupt officials or mga kamag-anak nga nila na magnanakaw na lang din naman kayo, ayusin nyo naman yung pagbumukha nyo, di ba? I don't want to compare, but look at Korean films. Mga love story tropes sila na paulit-ulit, pero okay lang, kasi maganda naman yung execution eh. Also, na-package naman nila into something else yung existing concept nga. Okay, pang-apat na kalaban nga ng movie industry sa Pilipinas, walang fresh ideas yung mga movies dito sa atin. Yung about sa Korean naman kasi, meron kasi silang parang para may pinapakita na executions. Naintindihan ko naman may paulit-ulit nga lang yan. Pero meron kasing may pinabagayin kasi sa basta meron siyang may explain ni Paolo yun. Ilalagay ko sa baba yun. Meron siyang explain yun dahil nga sa kanyang paano maging nang-work yung industry niya. Kaya minsan sabi niya, yung naalala mo yung yung pinagbawal yung K-drama sa Pilipinas dahil daw sa alam ko naman yun, sino yung senador yun. Hindi ko naman sinabi, ang lakas ng tama nun, no? Sige, tuloy natin. Again, with South Korean films, lahat ng issues sa kanila, nagagawa nila ng story eh. And sana, ganun din yung gawin dito sa atin. Aming kwento dito sa Pilipinas na sa atin lang, at sana, ayun nga yung i-explore and gawin. Yun yung punong problema dito. Sabi niya daw, according do sa according sa sinabi ni di isang video nun, yung napanood yun. Kulang daw kasi sa kulang kasi sa resources or yung kulang kasi siya sa budget yung pag-create ng mga sa shooting ganito
kulang kasi sa budget. Alam mo kasi sabi na dito, kada isang episode kailangan ng kumita ng 5 million per kailangan magagastos sa 5 million per one episode lang yon. Okay? One episode lang yon. Kaya yun nga lang, kaya bawat yung mga babayaran mo pa yan eh. Nalagyan mo ng mga props, ganito, ganyan. Tapos na bawat studio, ang hirap kasi yun. Tapos ads pa, sponsors pa. Mahirap kasi yun. Unlike sa mga ganyan para sa yan eh. Di natin alam ano bang takbo nun. Pero meron kasing na nagkakaroon ng diba na napapanood sa buong mundo. Kasi tayo dito kasi yung budget tayo lang naman. What for sa ibang bansa? Tinatangkil tayo sa ibang dayuhan, yung mga hindi ko alam, 'di ba? Hindi natin masasabi 'yon. Kaya 'yun, tuloy. Nga na story na iba naman sa mga napanood na nga before. Pwede nga sa mga horror thriller dito sa atin, isama yung mga relevant issues nga, katulad nga nung sa Sabongeros, the corruption, tapos i-meet na lang nila halfway yung audience na wag lang gamitin tong real stories for marketing. Yung sa atin yung mga historical, mahirap kasi alam mo, kung tutuusin, mahirap kasi mag-promote dito sa Pilipinas, kung tutuusin. Kaya kahit sa Netflix ilang bang views doon? Ilan bang nanonood? Yung hindi lang tayo sa buong mundo. Pumapatok ba, 'di ba? Yan yung tanong ko. Yan yung isang question mark sa akin. Kaya yan. Tuloy. But use these issues to create an awareness then and also gawing maganda talaga yung mismong story ng movie. Balikan lang natin yung sa ticket prices. Kadalasan naman, kung maganda talaga yung movie na pinapalabas, kahit mahal yan, pupuntahan niya ng tao as long as bago and intriguing nga yung story. Example, Kita-Kita and Dating Called Tadhana, parehas tong malaki yung kinita Given na may mga kumikita naman na malaki ng mga movies nga dito sa atin, it shows that the audience will come if you actually give them new hindi natin masasabi yun kahit sabihin ng bago o yun. Kasi yung sabihin natin bago, tumatangkilik yan. Paano kung hindi kaya ng hindi kaya ng pera? Mostly sa mga urban areas. Yung iba kasi magkano ba yung nagtatrabaho? Yung iba dito nasa bare minimum. Di nga ang hirap kumita ng pera. Tapos ang presyo kasi yun 400, 500. Talagang mahirap bumili ng mahirap talaga kumita. Aside from doon, nakakapanghinayang kasi yung 300, 400 tapos magkain pa popcorn. 'Di ba? Kung sana kung 120 man yan, 200, hindi nasa 400 Kaya tayo kahit sabihin mong maganda rin yan pero tapos pagdating sa pera talo tayo yun lang yan fresh ideas na maganda nga rin na-execute. Atin nga yung movie na may pinakamalaking kinita ay yung Avengers Endgame. And mas malaki yung budget nila sa Hollywood and hindi naman natin kayang gumawa ng Transformers or Avengers, pero kaya naman nating sumabay sa ibang genre as long as maganda nga yung kwento. Wag natin kumpara kasi yan. Kasi yung yung Transformers, Avengers, ang laki ng pinagkitaan. Alam mo kasi, ito kasi kaya malaki kasi yung kita niyan sa yung Avengers, yung Avengers, Transformers yan. Worldwide kasi nanonood Kaya every time na okay lang sila na yung invest nila, malaki ang balik niyan Malaki kasi yung balik lalo sa mga Transformers. Kasi napapanood sila worldwide. Ito tayo lang 'di ba? Tayo lang na napapanood diyan sa sinehan. Tanungin mo sa ibang bansa yan,
kung nanonood sila, pero ilan-ilan lang. Di ba? Kaya, at saka, kalimitan sa mga sa ibang bansa, especially sa mga US, Canada, ayaw nila ng drama gusto nila adventure di ba? Bihira na lang yung gusto nila ng drama, ganito, ganyan. Yung iba kasi, gusto nila, may iba, karamihan sa mga ibang bansa, gusto nila adventure. Gusto nila na born identity, ganito, born supremacy, gusto nila action. Kaya minsan talaga na parang nagiging hype sila sa ganyan. Yan tuloy. Ang 5, we need to let go yung lagi nating sinasabi na okay na yan, dapat matuwa na tayo. Let's support Filipino movies. Okay. Filipino movies. Basta panonood mo yung yung paliwanag. Kasi, may ayan tayo dun may paliwanag kasi yun. Sintos ko yun, man. Yung, kahit po tayo yan. Tapos, yung pa rin, magsasawa yan. Ganun yan Okay lang naman suportahan kung maganda talaga pero kung pangit, kahit gawang Hollywood or sa Pilipinas man yan, dapat lang na wag mong suportahan. Doesn't matter kung gaano naghirap yung director, yung writer, o yung buong crew niyan. Kung pangit talaga yung nagawa nila, then pangit talaga. Pero, hindi mo naman di-discredit yung mga nagtrabaho doon. Kumbaga, yes, pinaghirapan niyo yan, pero ayun nga, pangit lang talaga yung output nyo. Sige, dito lang muna, kasi mahaba kasi. Well, ang masasabi ko lang dito kasi parang mahirap kasi yung nagiging recyclable, parang nagiging recyclable kasi yung mga kwento Alam mo kasi dito, dati kasi yung mga 90s, ayan na naman tayo, nagkukwento na naman sa nakaraan natin. Naintindihan mo yun. Kasi yung sa mga 90s, yung napapansin mo, puro bakbakan. Gusto nila ng ganun May iba naman gusto ng bakbakan na napapanood yun. For example, sila FPJ, Dito Lapid, noon. Gusto nila kasi ng kwento. Gusto nila ng hype. Parang gusto nila ng balabatan kaya po yung pelikula ganito ganyan. Pero wala nasa na. puro drama, love team, ganito. Kaya, minsan talaga, even ako, hindi ko mawari. Kaya, minsan hindi ko sila masisisi na, ano ba naman yan? Natin na lang yan. O, iba naman, pumunta sila para pagkitaan na lang sila. Nagamit yung mga tao. Hindi, minsan kasi, iba naman, hindi story ang tutukan kundi yung mga iniidolan nila. Kaya minsan ganun ang Kaya kahit sabihin natin recyclable yan o ang importante iniidolo yung mga na-idolize nila. Basta bili sila ng ticket, bumili sila ng ticket, basta suportahan lang yan. Ganun lang yun Hindi importante yung mga story Kaya minsan natatawa lang ako sa kanila Every time na yung iba, lalo na sa Film Fest. Yung sa Film Fest na may sa love team every time pag natatapos, bibili na naman sila. Parang recycle din sila. Kaya natatawa din ako sa mga sinasabi din sa mga Twitter na every time bili na sila ng ticket na first day sa Film Fest, tapos para kumita din sila malaki. Kaya natatawa lang ako sa kanila, hindi importante yung story Ang importante nila yung iniidolo nila. Sa Pilipinas, ganyan, di ba? Yun lang mga stories, yun ang sinasabi ko din. Like, share, and subscribe na din sa channel natin. At comment section sa baba kung ever kung gusto nyo shoutouts pala sa dulo.
Okay? Thank you and have a great Never Ending Stories. Bye!